Pinalakas pang lalo ni Pangulo Aquino ang kampanya laban sa hot meat o tinatawag nating botcha. Ito ay matapos nalagdaan ng Pangulo ang Meat Inspection Code of the Philippines na nagpapataw ng mas mahigpit na parusa sa mga nagpapakalat ng hot meat. Si Elena Luna. Makukulong na ang sinumang manghuhuling nagbebenta ng karning double dead o botcha. Ito ay sa bisa ng nilagdaan ni Pangulong Aquino na Republic Act No. 10336 na nag-aamyenda sa Meat Inspection Code of the Philippines. Mas mabigat yung penalty kasi dati administrative fine lang. Tapos yung Secretary of Agriculture yung naglalatag noon. So ngayon, nasa batas na yung fine, pati yung pagkakulong. At dati po kasi, kapag nakahuli ng ganitong hot meat na tinatawag natin, ang mandato lang nila i-confiscate at sunugin. So ngayon, makukuha na yung binibenta mo, tapos meron ka pang fine, tapos meron pang imprisonment. Nakapaloob sa batas ang parusang 6 na taon hanggang 12 taong pagkakakulong. May kasama pa itong fine o multa na 100,000 hanggang 1,000,000 piso. The bill also provides for some restructuring in terms of the composition of the National Meat Inspection Service, which is the primary agency that is responsible for making sure that the meat that arrives at your table are certified and are safe for consumption. Kasama rin sa mga nilagdaang bill ni Pangulong Aquino ang sa pagsunod sa iisang oras. Kikilalanin ito bilang Republic Act No. 10535 o ang Philippine Standard Time Act of 2013. Lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay minamandatuhan na sundan na po at gamitin ang Philippine Standard Time. At sino po yung susundan natin? Ang Pag-asa. Sila po yung naatasan na mag-set ng network time protocol para po sa ating bansa. All government offices, agencies, instrumentalities, bureaus shall now coordinate with the Pag-asa once a month to synchronize official timepieces and devices. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.